mapapansin po natin yung balita sa mga nakaraang weeks, nakaraang linggo. Marahil nakita po natin sa balita yung pagtatalaga po ng bagong Pope o Santo Papa kung tawagin, di ba, sa Tagalog. So, yan po ay para palitan po yung yumaong si Pope Francis. So, kung mapapansin po natin, ang pagboto po ng bagong Pope ay isang event po yan na kung saan maraming tao ay gustong masaksihan yung pag-boto or pag-elect ng bagong Pope. So talagang may mga galing dyan ibang bansa, talagang pumupunta sila sa Vatican. So dumadayo pa sila doon para masaksihan mismo nila ng personal yung pagtatalaga ng bagong Pope. So lahat po ng ito, yung mga cardinal po ng iba't ibang bansa po, sila ay nag-gather doon sa conclave na tinatawag. So ito po yung assembly ng mga cardinals para sila po yung mag-elect ng bagong Pope. So ito po either isa sa kanila po yung maiboboto bilang bagong Pope. So inaabangan po nila yung usok, di ba, doon po sa chimney. So kapag itim na usok po yung lumabas, ibig sabihin po ay wala pang na-elect na bagong Pope. At kapag naman po puting usok na yung lumabas doon sa chimney, ibig sabihin po ay matagumpay silang nakapag-elect ng bagong Pope. At yun nga po, last month po yata or several months ago, na italaga nga po si Robert Prevost o si Pope Leo XIV. Siya po pumili ng pangalan ngayon bilang Pope. So at siya ang kinilala ngayon na head of the Catholic Church. So sa ating mga Kristiyano po at mananampalataya, hindi po natin ino-honor yung ganitong claim. So, ang Pope po ng Roma ay karaniwang itinuturing po na Antichrist or Antikristo o isang figure na laban kay Kristo at sa kanyang mga turo at sa halip na isang lehitimong pinuno ng simbahan. Kaya tinanggahan po rin ito ng iba nating mga reformers tulad po ni Martin Luther at John Calvin ang pag-aangkin po ng Pope sa kataas-taasang kapangyarihan at itinuring ang kanyang papel sa simbahan bilang isang pagbaluktot ng otoridad na autoridad na ayon sa Biblia. So, ngayong umaga po, yan po ang ating i-discuss at ang sermon title po natin ay Pagsunod kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang simbahan o iglesia. Pagsunod kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang simbahan o iglesia. So, nabasa po natin sa ating teksto ngayong umaga sa Ephesians 5:23-27. Basahin ko lamang po ulit. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Subalit kung paano ang iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya, upang ang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. So tayo po ay nagpo-focus po dito sa verse 23, which is Christ is the head of the church, His body, and is Himself its Savior. So tayo po ay dadako sa unang punto ng ating pag-aaral ngayong umaga. So unang punto po or first point, si Kristo lamang ang ulo ng iglesia. Si Kristo lamang ang ulo ng iglesia. So ang ibig sabihin po ng si Kristo lamang ang ulo ng iglesia ay si Kristo po lamang ang tanging may ganap na kapangyarihan, pamumuno at otoridad po sa buong iglesia. So yung buong iglesia po, ito po yung katawan ng mga mananampalataya. So ito po yun. So wala na pong ibang tao o institusyon, maging ang Pope man, obispo, pastor, or sino man pong leader, ang maaaring maging tunay na ulo ng iglesia, kundi si Kristo lamang. So sa Ephesians 1, verse 22-23, Ephesians 1, 22-23, at pinasuko niya ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at siya'y ibinigay na ulo sa lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya. So walang sino man po sa mundong ito ang makakapalit po sa headship ng ating Panginoong Kristo sa kanyang iglesia. So marami pong churches ngayon ang
sinasabi nilang Christian churches sila ang hindi under sa headship ni Yeso Cristo. Marami po yan dyan. Hindi lang natin alam kung saan mga part, pero marami po yan. So nasa leader ng iglesia ang kanilang tinitingnan at itinitingala at minsan tinitingala yung ang kanilang leader at minsan ay sinasamba pa. So nakakalungkot po para sa mga taong naloloko po at naging sunod-sunuran po sa maling katuruan. So dito po sa Pilipinas ay ang figure na si Apollo Kibuloy na siya ang tinalaga niya sarili niya bilang appointed son of God. So napakarami po niyang tagasunod, mga miyembro na hindi nila alam yung totoong gospel or salita ng Diyos, na ang sinusunod nila ay yung tao mismo na isang huwad na tagapagturo na nagkiklaim sa sarili niya na siya ang ginawang bagong anak ng Diyos. So talagang nakakalungkot po. At magbibigay pa po ako ng isang example. Si Jim Jones po na merong nagkaroon po ng mass murder suicide in Guyana sa South America. So bibigyan ko lamang po kayo ng short background sa nangyari po dito. So si Jim Jones po ang leader po ng kultong People's Temple po sa Amerika po to, na responsable po sa isa sa pinakamalalang mass suicide sa kasaysayan. So noong Nobyembre po 18, 1978, so medyo may katagalan na po. So mahigit 900 katao po ang namatay sa Jonestown, Guyana, sa South America po yan. So matapos niyang piliting painumin ng inuming may halong cyanide. Ito po yung juice po, yun po sinabi ng mga nag-investigate. Kung alam niyo po yung brand na Kool-Aid, or kung dito sa Pilipinas, yung marahil Tang or Itoklak man yan, yun yung ginamit na means. So, tinimpla yung inumin na yon at nilagyan ng cyanide. Alam na po natin cyanide ay talagang lason po yan, no? So, pinilit po ni Jones ang kanyang mga miyembro na uminom ng lason, nung juice na yon na may lason, matapos mapatay ng kanyang mga miyembro si Congressman Leo Ryan. So, ito pong si Congressman Leo Ryan, siya po yung bumisita doon para investigahan po yung kulto na yun, yung mga nangyayaring anomalya, na may mga ibang miyembro na tumiwalag at nireklamo yung nangyayari sa grupong ngayon. So nung napatay po ng mga miyembro niya si Congressman Leo Ryan, sinabi ni Jones dun sa mga miyembro niya na sila'y pinapalibutan at iminungkahi niya ang tinawag niyang revolutionary suicide bilang protesta po laban sa pamahalaan ng US. So marami po sa mga biktima, kabilang po ang mga bata, ay sapilitang pinainom po nung juice na yon na may cyanide. So ang trahedyang ito ay naging simbolo po ng panganib ng labis na pagsunod sa isang pinuno. So makikita po natin ang talagang kalunos-lunos na pwedeng mangyari, kahinatnan, kung tayo po ay nagpo-focus sa isang huwad na tagapagturo or pinuno na hindi nakasentro sa salita ng Diyos, hindi nakasentro kay Yeso Cristo. So ano pong pwede natin gawin upang maiwasan po yung mga ganitong huwad na tagapagturo at hindi tayo madala sa mga ganong grupo? So sabi nga po sa Joshua or Josue 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong paghihinhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Kaya sa atin po patuloy tayong ini-encourage din na mag-aral ng kanyang salita. Hindi lamang po si pastor, hindi lamang po si deacon, or kung sino man pong elder or leader ng iglesia, lahat po tayo ay ini-encourage mag-aral ng kanyang salita. Pagbasa po tayo araw-araw, lalo na sa ating mga free time po tayo nagigising na maaga. Ito po yung mas marahil tahimik kasi sa madaling araw wala pong mga gising, no? Makakapag-focus ka kung wala ka pang ginagawa sa pagising mo. Hindi naman inaalat na buong araw tayo mag-aaral dahil nagtatrabaho din tayo. So alat maybe 30 minutes, 1 hour of your time, magbasa ng kanyang salita, meditate, mag-pray ng gabay na banal Espiritu para malaman natin kung ano yung pinapahayag sa ating binasa at inaaral. So sa mga free time natin, magbasa tayo para hindi tayo basta-basta natatangay sa mga ganong pakulo na mga huwad na mga ngaral. So under pa rin po sa point number 1, si Kristo
huwag nating paghiwalayin ang pinagbuklod ng Diyos, si Kristo at ang kanyang iglesia. Huwag nating paghiwalayin ang pinagbuklod ng Diyos, si Kristo at ang kanyang iglesia. So si Kristo po ang ulo ng iglesia at ang iglesia ito po ay kanyang katawan. So makikita po natin yan sa Ephesians 5:23 na binasa na po natin at Colossians 1:18. So basahin ko lang po sa Colossians 1:18. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan, siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan, upang siya'y maging pangunahin sa lahat. So ipinapakita po ng kasulatan na ang ugnayan ni Kristo at ng kanyang iglesia ay hindi po maaaring pag-iwalayin yan. So ito ay isang tipan ng biyaya na itinatagpo ng Diyos mismo. So ang pahayag na huwag nating paghiwalayin ang pinagbuklod ng Diyos ay patuloy po na paalala na ang tunay na pananampalataya kay Kristo ay hindi maaaring ihiwalay mula sa pakikisama sa kanyang katawan. Ito po yung iglesia. So si Kristo po ang tagapagligtas at ang iglesia ang lugar kung saan ipinapahayag at ipinapamuhay ang kaligtasang iyon. So hindi po iniligtas ni Kristo ang mga individual, kagaya po natin, tayo mga mananampalataya. Hindi po niya tayo niligtas para mamuhay ng hiwalay sa kanyang katawan. So ang mga hinirang niya, ang mga niligtas niya, ay kanyang inilalapit sa kanyang iglesia, kung saan may pangangaral ng salita at pamamahagi ng mga sakramento. Kaya nga kung tayo'y binago na ng Panginoon, na-regenerate tayo, na born again, hindi ini-encourage na ikaw ay maging solo Christian or lone ranger na sinabi nila. At tinanggap ko na naman si Kristo, nagbago na ako, lumalakad ako sa katuwiran. Alam ko na si Kristo ang tanging tagapagligtas. At hindi na ako okay na akong hindi maging parte ng isang lokal na iglesia. So, hindi po yun ang disenyo ng Diyos. Kung ikaw ay totoong binago ng Panginoong Jesucristo, kailangan mong maging parte ng isang lokal na iglesia. So, ang iglesia ay hindi perpekto, ngunit ito ay itinatag ni Kristo at kanyang pinangalagaan. So, kaya kahit may kahinaan po ang iglesia, totoo po yun, wala pong perpektong iglesia, lahat may flaws, pero hindi po ito dahilan para ito'y talikuran. So ang tunay na mananampalataya ay tinatawag na maging bahagi ng lokal na iglesyang tapat sa salita ng Diyos. So yun rin po ang patuloy na encouragement sa bawat binago ng Panginoon, maghanap or maging bahagi ng lokal na iglesyang tapat pong nagpapahayag ng kanyang salita. So ang paghiwalay kay Kristo mula sa kanyang iglesia ay taliwas sa disenyo ng Diyos. So kung paano hindi maaaring paghiwalayin ang ulo at katawan. So kung imagine niyo po literally, di ba? Kung wala ng ulo ang katawan natin, wala na, patay na, di ba? So kung i-compare natin yun sa disenyo ng Diyos, si Kristo ang ulo ng ulo at ang iglesia ang katawan. Gayon po yung interpretation nun. So hindi maaaring paghiwalayin po. So, gayon din, hindi natin maaaring kilalanin si Kristo bilang ating tagapagligtas, ngunit talikuran ang iglesia na kanyang katawan. Kailangan po maging parte tayo ng iglesia na kanyang katawan. So, si Kristo ang naghahari bilang kataas-taasang ulo, ang pagpapasakop sa kanya ay pagpaparangal sa kanyang kapangyarihan. Ito po ay under pa rin ng point number 1. Si Kristo ang naghahari bilang kataas-taas ang ulo, ang pagpapasakop sa kanya ay pagpaparangal sa kanyang kapangyarihan. So si Kristo po ang kataas-taas ang ulo ng iglesia at ng buong sanglilikha po. So ang pagpapasakop po sa kanya ay hindi lamang isang tungkulin natin, kundi isang anyo ng pagsamba at paggalang po sa kanyang banal na otoridad. Yan na rin po yung binasa natin kanina sa Colossians 1:18. So bilang mga mananampalataya pong iniligtas sa pamamagitan lamang ng kanyang biyaya, kinikilala natin ang kanyang pamumuno bilang ating hari, pari at propeta. So ito po ay isang mahalagang katotohanan ng ating pananampalataya, gaya po ng itinuturo sa Heidelberg Catechism, question and answer number 31. So basahin ko lamang po
yung regarding dito. Sa English po muna. So question, why is he called Christ, meaning anointed? Ang sagot po, because he has been ordained by God the Father and has been anointed with the Holy Spirit to be our chief prophet and teacher, who fully reveals to us the secret counsel and will of God concerning our deliverance, and only high priest, who has delivered us by the one sacrifice of his body, and who continually pleads our cause with the Father and our eternal King, who governs us by his word and spirit, and who guards us and keeps us in the freedom He has won for us. At sa Tagalog po, tanong doon ay bakit siya tinatawag ni Kristo? Sapagkat siya ay itinalaga ng Diyos Ama. So ang sagot po doon, at hinirang sa pamamagitan ng banal na Espiritu na maging ating ating punong propeta at guro na siyang lubos na nagpahayag sa atin ng lihim na payo at kalooban ng Diyos tungkol sa ating katubusan, na maging ating punong pari na siyang nagtubos sa atin sa pamamagitan ng minsanang pag-alay ng kanyang buhay bilang handog, at siyang nagpapatuloy na namamagitan para sa atin sa harapan ng Ama, at maging ating walang hanggang hari na siyang namamahala sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita at Espiritu, at siyang nagtatanggol at nag-iingat sa atin sa katubusang tinamo niya para sa atin. So kaya bilang mga mananampalataya po, dapat lamang tayo magpasakop sa kanyang otoridad lamang. So siya po ang itinalaga ng Diyos Ama. Bigyan po natin siya ng parangal, sampahin natin siya ng walang pag-aalinlangan. So under pa rin po ng point number 1, ang pagtanggi sa simbahan ay pagtanggi sa itinakdang paraan ni Kristo ng pamumuno at pag-aalaga. Ang pagtanggi sa simbahan ay pagtanggi sa itinakdang paraan ni Kristo ng pamumuno at pag-aalaga. So ang simbahan po ay itinatag at itinalaga po si Kristo bilang kanyang katawan sa lupa. Ang institusyon na ginagamit niya upang pamahalaan, alagaan at gabayan ang kanyang mga tagasunod. So yun po yung iglesia. So hindi lamang ito isang simpleng samahan po o grupo ng mga tao, kundi ang instrumento o paraan ni Kristo upang maipamahagi ang kanyang salita, mga sakramento at disiplina. So kapag tinanggayan po natin or nireject po natin ang simbahan, so in essence po tinatanggihan din ang paraan na ipinagkaloob ni Kristo upang siya ay mamahala at mag-alaga sa mga mananampalataya. So parang sinasabi na ayaw mong sundin ang kanyang inilagay na otoridad at sistema ng pamumuno. So ang simbahan po ay kanyang tanglaw sa lupa. Ito po yung visible na katawan kung saan naririnig po ang ebanghelyo at mga nagaganap ang mga sakramento. So ang pagtanggap o pagsunod sa simbahan ay pagsunod sa utos ni Kristo na magtipon-tipon at magkaroon ng organisadong pamumuno, at ang pagtanggi dito ay parang pagtanggi sa mismong Kristo dahil siya ang nagtatag ng simbahan upang gabayan ang kanyang bayan. So, nadako po tayo sa ating point number 2 or ikalawang punto, pagkakaisa at disiplina sa ilalim ng pamumuno ni Kristo. Pagkakaisa at disiplina sa ilalim ng pamumuno ni Kristo. So napakahalaga po sa isang iglesia na meron po tayong pagkakaisa at pagdidisiplina po. So yan po ay isa sa mga katangian ng true church or tunay na iglesia. Yan po ay naaral na natin sa ating mga discipleship class tuwing hapon, yung marks of the true church. So sabi nga po sa Efeso or Ephesians 4:3-6, sikapin ninyo mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. So ang pagkakaisa po ay hindi lamang ito emosyonal na pagkakabuklod-buklod, kundi nakaugat po ito sa katotohanan ng ebanghelyo at sa salita ng Diyos. Rooted po dapat yan sa salita ng Diyos. So ito po
ay bunga ng pagiging bahagi ng katawan ni Kristo at ng tipan ng Diyos sa kanyang bayan. So pagdating naman po sa disiplina, hindi po ito basta self-discipline or pagdidisiplina lang sa sarili, but also church discipline po. So bakit po kailangan ng church discipline? For the purity and health of the church. So sabi nga po sa Hebreo 12:6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. At sabi din sa Mateo 18:15-17, ito po yung proseso ng church discipline. So kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang iyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan niyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil na pulis. So may proseso po yan sa tamang church discipline po dito sa iglesia. So sa nabasa po natin sa Mateo 18:15-17, una, meron pong pribadong pag-uusap ng elder o ng pastor o ng kapwa miyembro po na nakakaalam ng pampublikong kasalanan ng miyembro na ito. Siya po ay kakausapin at ihikayatin po na magsisi. If tumanggi po siya magsisi, magsama ka ng 1 o 2 pang saksi na miyembro din. So lumapit at kausapin muli siya at hikayatin na magsisi. So if wala pa din pong pagsisisi, ipapaalam na po ito sa buong iglesia. So dito po maingat po na sisiyasatin ang nagkasala po or nagkaroon ng public sin. So binibigyan po ng pagkakataon ng taong kasangkot upang ipaliwanag po ang kanyang panig. So nandyan po yung proseso. Ngunit kung hindi pa rin nagsisi, so ang pinakahuling hakbang po ay yung tinatawag natin na excommunication or excommunication. So ito pong tinatawag na excommunication dito sa church discipline, ito po yung formal na pagtanggal sa pakikisalo sa banal na hapunan at pagiging miyembro ng iglesia. Mawawala po yung privilege na ito ng miyembro na ito na hindi pa rin talaga nag-repent at hindi nagkaroon ng restoration. So ang layunin po nito ay hindi parusa, kundi paggising po ito sa tao na nagkasala sa bigat ng kanyang kasalanan at pangangailangan ng pagsisisi. So gayon po yung proseso ng ating church discipline. Hindi po yung nalaman natin nagkaroon ng public sin, yung isa nating miyembro ay pagchichismisan pa natin, i-condemn pa natin, pwedeng mangyari na hindi na talaga magsisi yung miyembro na iyon, patuloy na lumayo. Kaya natin dinadaan ito sa proseso, hindi para siya i-condemn sa nagawa niyang kasalanan, para siya ikayatin na magsisi, magkaroon ng restoration at bumalik muli sa iglesia. So, kung sa habag at biyaya ng Diyos, ang kapatid na ito ay nangyaring totoong nagsisi o magsisi kalaunan, muli po siyang tinatanggap sa iglesia sa pakikisama ng may kagalakan at pasasalamat sa Diyos. So, patuloy lang po tayo nagpapakita dito ng habag pa rin po. So kung tayo ay kinahabagan ng ating Panginoong Diyos, pamamagitan ng ni Jesucristo, gayon din dito sa iglesia. Kung siya ay humingi ng tawad kalaunan, so medyo tumagal, nawala siya, then kung tunay nagsisi, gusto bumalik sa iglesia, siya po ay bukas na loob na tinatanggap muli sa iglesia. So ang disiplina po ay tanda po yan ng pagmamahal ng Diyos sa loob ng iglesia. So sabi ko nga po kanina, hindi ito parusa. Ito ay mahalagang bahagi ng pagbabantay sa kabanalan at katapatan sa pananampalataya. So, kung hinahayaan lang po yan ng ating elder o ng ating pastor na makita tayo na gumagawa tayo ng mga makamundong bagay, makasanlibutan, yes, hindi tayo perfecto, ngunit hindi na dapat tayo lumalakad sa ganong mga practices, yung mga ginagawa natin dati na makasanlibutan, dapat ay inaalis na natin yun. Makakagawa man tayo ng kasalanan everyday, ngunit humihingi tayo ng tawad. So, kung makikita tayo ng ibang tao dyan, ay si brother, reformed yan, Kristiyano yan, pero nakikita ko, laging lasing dyan sa daan, makikita mo. Tapos si sister, ay nakipagchismisan niya sa daan, maghapon inabot tayo. So,
hindi po magandang testimony sa iglesia. So ito po yung iningatan natin, yung purity po, yung health ng church po. So sa Reformed faith po ay may mataas na pagtingin po sa church discipline bilang bahagi po ng marks of the true church. So yan po ang wala sa karamihan sa mga Christian churches ngayon. Wala pong church discipline sila. Ayos lang kung anong gawin mo sa buhay mo. Basta dumadalo ka, nagbibigay ka ng ikapo o tithe. Masyadong iniingatan po nila ang bilang ng miyembro nila. Nakafocus sila sa numero or numbers sa dami ng kanilang mga miyembro. So, iniingatan nila yon kaysa mabawasan dahil baka ma-offend si brother o sister sa pagdidisiplina sa kanilang mga maling gawain. So, naalala ko lang yung example din ni Pastor Fidel dati nung pumunta siya one Saturday, last year siguro yon. Meron isang pastor na meron silang miyembro na talagang tapat na nagbibigay ng kanyang ikapo or tithes. Hindi natin alam kung magkano, pero sabi nga ni Pastor, talagang malaking na itutulong sa pangangailangan ng iglesia. Ngunit dumating yung time na nalaman ng pastor or maybe ng mga members nila na ito palang member na ito, ang pinagkukunan niya ng source of income ay meron siyang sabungan sa lugar nila. So, alam po natin na hindi natin ino-honor ang pagsusugal dahil masyadong nawawaldas ang pera mo. Dapat maging good steward tayo sa ating kinikita, di ba? Paglaanan natin ng maayos yung kinikita natin, na dapat maganda ang pinagkukunan ng ating income. So, binigyan ng wisdom ng Panginoon, na-convict ang leader na ito, ang elder na ito, at tama po yung ginawa niya na kinausap niya yung miyembro na ito at siguro sinabi niya na hindi natin ino-honor nga na magkaroon ka ng ganitong income na may sabungan, na maraming nalululong dyan, na nauubos yung pera sa sugal, umaasa sa luck, di ba? Para kumita ng pera. So, ang nangyari po ay, syempre, hindi natin alam kung talagang totoong binago yung miyembro na iyon dahil namuhay pa rin sa ganong pinagkakakitaan. Umalis po itong miyembro na ito. So, nawalan po ng malaking, syempre, yung binibigay ng miyembro na iyon. So, although medyo mabigat sa church dahil nabawasan yung kanilang siguro pinagkukunan ng pambayad sa mga pangailangan sa iglesia, ngunit pinakita ng pastor or elder na ito yung tamang proseso ng makikipag-usap sa miyembro na iyon. At ayun nga, kung hindi mag-repent or magsisi itong miyembro na ito, kung hindi talaga, ay binibigyan siya ng excommunication or nawawala yung privileges niya. So, ang Diyos na po ang bahala sa mga ganun tao. So, sovereign will pa rin ang Panginoon kung siya ay tunay na magsisisi, tatalikuran niya yung bagay na iyon, yung sabungan na iyon na pinagkukunan niya ng income at babalik ng totoo sa iglesia na may tunay na pagsisisi sa kanyang kasalanan. So, gaya rin po yan ng mga magulang, di ba po, sa pagdidisiplina sa kanilang mga anak. So, kung may nagawa mang mali ang ating mga anak, lalo na yung mga maliliit, napakalikot niyan. So, minsan nagagalit tayo, pero hindi naman natin sila, kung nagagalit man tayo, hindi tayo galit mismo sa kanila. Kaya nga natin sila dinidisiplina dahil mahal natin sila, ayaw natin silang lumaki ng pasaway or suwailman. Tinatama na natin agad yung character nila or yung behavior nila. Galit tayo sa ginawa nilang mali. So, ganyan po yung pattern ng pagdidisiplina. So, dapat merong tamang proseso. Okay po? And gaya po ng iba din, meron pong mga iba namang tinatawag nating legalistic or tumutukoy sa isang maling paraan ng paglapit sa Diyos, kung saan ang pagsunod sa mga batas or mga gawa-gawang batas o kautusan ay nagiging pangunahing batayan ng kaligtasan, pagtanggap ng Diyos o kabanalan. So sa halip na ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, so ang iba ay pinipilit nila ang mga gawaing panlabas tulad po ng mga ritual na yan, pagsunod sa mga utos. So yung mga gawa-gawa na lang po nila mga rules
or utos sa iglesia, ngunit hindi naman nakabase sa salita ng Diyos. So ito po yung bilang sukatan nila ng pagiging matuwid. So halimbawa na lamang po, yung iba na naniniwala ang hindi pagkain ng ilang pagkain. Kung dinuguan man yan or ano, di po ba? Yung binabaw nila, pag kumain ka daw nito ay mawawala ang kaligtasan mo. Hindi po tama yun. O hindi pagsunod sa tamang kasuotan. Meron po dyan mga ibang iglesia, dapat formal ang suot mo. Kung hindi tama yung kasuotan mo, kung naka-jeans ka man, naka-pants, pwede kang idisiplina sa mga bagay na yan. So, sa kanila po, ito po ay katumbas ng kasalanan na nag-aalis ng kaligtasan. Yan po ay maling turo po yan. So, kaya ang mga bagay na ito ay napakahalaga po na dapat ay nasa ilalim pa din tayo ng pamumuno o pamamahala ni Kristo. So, ang pamumuno ni Kristo ay hindi simboliko lamang. Siya ang tunay at kataas-taasang hari ng kanyang bayan. So, at bawat aspeto po ng ating buhay, maging ang kaayusan sa iglesia ay dapat po ipasako sa kanyang kalooban. So, under pa rin po ng point number 2, ang pagpapasako ay kinapapalooban ng pagkakaisa sa mga kapatid at kahandaang tumanggap ng pagtutuwid. Ang pagpapasako ay kinapapalooban ng pagkakaisa sa mga kapatid at kahandaang tumanggap ng pagtutuwid. So, ang submission po o pagpapasakop ay hindi lamang ito panlabas sa pagsunod, kundi isang pusong nagpapakumbaba sa harap ng Diyos sa kanyang itinalagang otoridad, tulad ng mga pinuno po sa iglesia, yan ating elder or mga pastor. So magpasakop po tayo sa ating pastor dahil sila itinalaga, binigyan ng otoridad ng Panginoon Diyos para sila ay magturo, tumayo sa harapan, lumabay sa atin. So, sundin kung ano ang kanyang mga binibigay na mga biblical advices para tayo ay magpatuloy sa ating paglakad sa katuwiran. Kung tayo man po ay na-rebuke ng ating elder or pastor sa ating mga maling gawa, ay huwag po sanang sasama ang ating loob. Dahil ito ay parte po ng paggabay o tinatawag ng pag-oversight po sa atin ng ating mga pastor. Ito ay parte ng paggabay at pag-aalaga niya sa atin bilang mga tupa niya sa church na ito. So, magpasalamat po tayo sa ating mga elder, mga pastor. Patuloy natin silang ipag-pray na patuloy silang gumagabay sa atin sa kanilang mga tupa. So, mas magpasalamat pa po tayo kung tayo ay nako-correct minsan, tinatama yung mga maling gawa natin kaysa sa hayaan niya tayong gawin yung mga maling gawa na hindi katanggap-tanggap sa salita ng Panginoon. So magkaroon din tayo ng pagkakaisa, mga kapatid, tayo po, mga miyembro. Ang pagkakaisa ay isa itong bunga ng Espiritu, mahalaga sa katawan ni Kristo. So ang tunay na pagpapasako po ay hindi nagdudulot ng pagkakahati-hati or yung division, kundi ng kapayapaan at pagkakabuklod-buklod. Kaya kung titingnan nyo minsan sa ibang malalaking churches po, mga mega churches, siguro dyan, makikita nyo dyan sa kabilang kanto, talagang hundreds, lagpas po yan. Parang minsan may mga isang theater na iglesia, hindi rin magkakakilala yan kasi come and go po yan ang mga individual dyan na uma-attend. So bihira lang dyan po yung mga talagang mga miyembro na. So sa ibang malalaking churches po ito, walang tamang kaayusan, makikita mong walang pagkakaisa po. So makikita mo po yung division dyan. So kami po, may mga ibang churches na rin kami na-attenan, mga Pentecostal Charismatics, yung mga maraming miyembro. Ngunit makikita mo yung talagang division. May kanya-kanya pong grupo. So ang magiging kagrupo mo, minsan yung mga ka-level mo lang, at yung mga tingin naman nila sa sarili nila ay mga matataas, yung may mga posisyon sa iglesia. Dahil po sa ibang iglesia, marami pong mga posisyon niya. May mga ministry head at kung ano-ano pa. Dahil dito po sa atin, ang office lamang po sa iglesia ay ang elder at ang deacon po. Wala na pong iba. So napakarami pong posisyon sa ibang mga churches, Christian churches ngayon. So kung yung iba, yung mga tingin nga sa sarili nila, matataas sila, or sabihin na natin meron mang may mga kaya, sila din ang magkakasama. So division ang nangyayari, walang pagkakaisa po. So hindi ganito ang iglesia. So napakagandang tingnan po kung merong kapayapaan at pagkakaisa sa iglesia.
So wala pong gulo, walang chismisan dyan or dito. So nagkakaisa po tayo sa pag-aaral, sa doktrina at layunin na maipahayag at maipalaganap ang Ebanghelyo. So sa ngayon po makikita natin ang ating bilang ay talaga na 3 families pa lang tayo. Pero gaya nga po sabi ni Pastor Rick, hindi po tayo dyan nagpo-focus. Panginoon na nagdadagdag, ang patuloy na magdadala ng mga kaluluwa na tunay na binago ng Panginoong Hesukristo dito. At sa mga ibang Reformed churches, makikita mo yung talagang tamang pagkakabuklod-buklod, magkakailala lahat, walang divisyon, walang grupo-grupo. So talaga makikita mo, pag nasa tamang kaayusan ka ng iglesia, ay magandang tingnan po. So kaya kung tayo magpapasakop at may pagkakaisa bilang iglesia, ay dapat handa din tayong tumanggap ng pagtutuwid. So ang isang pagpapasakop ay hindi po matigas ang puso. Kung tayo po totoo ng binago ng Panginoong Hesukristo, dapat meron tayong humble heart. Hindi po matigas yung puso natin, kundi bukas sa pagtutuwid, lalo na kung ito ay ayon sa salita ng Diyos. So sabi nga po ni John Calvin, he emphasized church discipline not as punishment, but as restoration and love. So, church discipline not as punishment, but as restoration and love. So sa Tagalog, ang pananaw po ni John Calvin tungkol sa disiplina ng simbahan or church discipline ay hindi bilang kaparusahan, kundi bilang paraan po ito ng pagpapanumbalik at pagpapakita po ng pag-ibig. So sa pananaw po ng mga Reform, ang disiplina ng simbahan ay mahalagang bahagi po ng pastoral na pangangalaga. So isang paraan upang akayin ang isang kapatid na nagkasala pabalik sa tamang landas sa pagkakaisa sa katawan ni Kristo at sa tunay na pagsisisi. So ang layunin po nitong church discipline ay hindi upang itaboy yung miyembro na iyon. Meron po kasing iba na nadapa ka, nagkasala ka, tingin mo na napakabigat ng kanyang kasalanan, huwag ka na dito, umalis ka na kasi madudungi sa pangalan ng iglesia namin. Hindi po tama yun. Dapat magpakita ka pa rin ng habag, hikayatin siya magsisi, at tanggapin pa rin siya sa iglesia dahil lahat tayo makasalanan na binago lamang ng Panginoon Diyos at sa pamamagitan ng kamatayan ni Hesukristo kaya tayo naligtas. So gayon din ang pakita natin habag sa mga tao, mga miyembro na nadapa at nagkasala. So huwag po natin siyang itaboy, ano? So akayin po siya pabalik sa tamang landas po, no? At tunay na pagsisisi. So yun nga po, huwag nating itaboy kundi buong muli, hindi upang hatulan kundi upang mahalin. So sa ganitong diwa po, ang disiplina ay isang pagpapahayag ng malasakit po ng simbahan sa espiritual na kalagayan ng bawat kasapi. So under pa rin po ng point 2, ang dalisay na pangangaral ng salita, ang tamang pagsasagawa ng mga sakramento, at ang wastong paggamit ng disiplina ay mga palatandaan ng tunay na iglesia. Ang dalisay na pangangaral ng salita, ang tamang pagsasagawa ng mga sakramento, at ang wastong paggamit ng disiplina ay mga palatandaan ng tunay na iglesia. So itinituring po na pangunahing tanda ng tunay na iglesia ay ang tamang pagpapahayag po ng kanyang salita dito po sa Biblia. So ibig sabihin ang buong ebanghelyo ay ipinapahayag po ng tapat ayon sa banal na kasulatan lamang. Hindi ito dapat dagdagan o babawasan. So dapat itong sentro ng buhay ng iglesia, ang mga sermon at pagtuturo at lahat ng ministeryo ay nakatuon lamang po sa salita ng Diyos. Wala na pong iba. So hindi lamang po dapat ang mga sermon or preaching ay inspirational. Yan, sa mga ibang churches, Christian churches din. Ngayon, ang mga preaching ay napakababaw na. Ang nagiging sermon na ay nakasentro sa sarili, inspirational, na ako, puro ako, ngunit walang Diyos dun, o walang Hesukristo sa kanilang pinipreach. Lalo na sa mga prosperity gospels na nagiging inspirational na ako, binigay ko yung mga buong kayamanan ko, nung kinasundang buwan, yumaman na ako, may ganito na ako, may ganito, ganyan. So ini-encourage nila yung mga na sinasabi nilang china-challenge nila, kayo din, ibigay nyo yung mga ari-arian nyo, baka maging kagaya nyo ko. Hindi po yun ang ebanghelyo. Maling-mali po yan mga kapatid. So dapat ang sermon ay nakatuon
nagpapaliwanag ng mga banal na kasulatan, nagtuturo ng tamang doktrina, pagsisisi, pananampalataya at kabanalan. So, kaya nga, kung merong mga ibang mga Kristiyano na napapunta sa ganung church, ay talagang tumakbo ka na kung ganun ang lagi mo naririnig na preaching every Sunday. So, hindi ka mag-grow doon. Puro ganun lang sila ng ganun. Blessing, lahat. Mga breakthrough sa iyong finances, puro ganun. Hindi po ganun ang Ebanghelyo. Hindi po yun nakakaligtas. So, gayon din po sa mga sakramento naman, meron tayong dalawang sakramento. So, yan po yung bautismo sa tubig, yan po sa mga naging miyembro ng iglesia. Kung ikaw ay totoong binago na ng Panginoong Kristo, naintindihan mo ang Ebanghelyo at kaligtasan, yan po ang encourage sa mga nagpapamiyembro ang dumaan sa bautismo sa tubig. At sunod po dyan ay ang banal na hapunan o Lord's Supper. So sa ngayon po, sa atin ay hindi pa natin nagpa-practice ng Lord's Supper or banal na hapunan dahil under po tayo ng oversight pa ni Pastor Fidel. Pero pag tayo po ay nag-undergo na ng covenanting, mag-i-start na po tayo din ng sakramento ito, ang Lord's Supper. So, ito pong Lord's Supper na ito, banal na hapunan, ito po ay eksklusibo lamang sa mga miyembro ng iglesia. So, yan po ay isa sa mga privileges ng mga miyembro ng iglesia. Ito po ay ginawa every first Sunday po ng buwan. So, dapat itong isagawa ayon sa itinatag ng Panginoong Jesucristo, hindi basta mga simbolo lamang, kundi mga visible signs and seals ng biyaya ng Diyos, at hindi dapat idadagdag ang ibang ritual na wala sa Biblia. Ngayon, sa simbahang Katoliko na lang, napakaraming ritual na kailangan gawin na wala naman sa Biblia. So, ang sakramento ay dapat isagawa ng may kaayusan, pananampalataya at tamang pagkaunawa sa kahulugan nito. Kaya nga po, di ba sa bautismo, meron tayong interview ng mga members at ng pastor para makita kung talagang naunawaan na ang Ebanghelyo. And naunawaan na rin kung ano yung bakit nag-undergo ng bautismo sa tubig. So, at sa disiplina, gaya ng nabanggit kanina, ang Iglesyang Tapat sa Diyos ay hindi lamang nagtuturo ng salita, kundi nagpapatupad ng espiritual na disiplina. So, upang mapanatiling banal at tapat ang katawan ni Kristo. So, ibig sabihin po, kapag may kasalanan o maling aral sa loob ng Iglesia, ito ay dapat tugunan ng maayos, maka-Diyos at mapagkalingang paraan. So, patuloy po nating inamin yung layunin ng disiplina, gaya ng sinabi ni John Calvin. Ito ay hindi upang parusahan, kundi upang manumbalik ang makasalanan sa pananampalataya at upang mapanatili ang kadalisayan ng Iglesia. Kaya sa ating pong naaral, ano yung ating hamon at aplikasyon? Una po, so tayo ay mamuhay bilang isang masunuring kasapi ng katawan ni Kristo. Mamuhay bilang isang masunuring kasapi ng katawan ni Kristo. So ano po yung ating maiaambag bilang isang miyembro for the edification of the church. So tayo po ay dumalo sa pagsamba ng may katapatan. Dumalo sa pagsamba ng may katapatan. So sabi nga po sa Hebreo or Hebrews 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. So ang utos po na dumalo sa pagsamba ng tapat ay hindi lamang simpleng presensya sa isang lugar tuwing linggo. So ang pagsamba po, ito ay tinalaga ng Diyos. Hindi ito para sa kasiyahan ng tao, hindi po ito para sa atin, hindi po ito event para sa atin. Although, napakahalaga ng preaching of the word every Sunday para makapakinig tayo, magluto tayo. Ngunit tayo ay dumadalo sumasamba tuwing linggo upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Yan po itinatawag na Soli Deo Gloria or to the glory of God alone lamang po. Lahat ng ginagawa natin dito, pagsamba, pag-aaral ng kanyang salita, pag-aawitan, ito po ay lahat magbigay dapat ng kaluwalhatian sa Diyos at hindi sa tao. So ang tamang pagsamba or yung regulative principle of worship, ito ay ayon sa pinag-utos lamang ng Diyos sa kanyang salita, hindi ayon sa tradisyon o kagustuhan lamang ng tao. Yan po yung iba na napakarami ng idinagdag
sa iglesia tuwing araw ng pagsamba, mga banda, mga pausok, mga pailaw, yan po ay hindi pinag-utos ng Panginoon. Ang pagiging tapat sa pagsamba ay nagpapakita ng ating pagkilala sa Diyos bilang ating Panginoon at tagapagligtas, at ito ay bunga ng ating pananampalataya at pagsunod. So, ang araw po ng linggo or Lord's Day, ito po ay banal. So, isang araw na inilaan upang ang buong katauhan ng mananampalataya ay tumuon sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanyang salita, panalangin, pag-awit ng mga awit ng papuri, at pagtanggap ng mga sakramento. So, ito po ay ating commitment, no? Ang Lord's Day. So, isang araw para sa Panginoon, 6 days na tayong ginabayan ng ating pagtatrabaho, ibang mga gawain. So, ito po ay hindi optional, no? Hindi lang option na ay attend ako sa linggong ito. Next Sunday, hindi muna. Siguro, mag-mall muna ako, makipag-date ako sa girlfriend ko, ganyan, sa boyfriend ko, ganyan, or punta ako sa ganito. So, hindi po option na ganon. Dapat tayo tuwing linggo ay pumunta sa bahay-sambahan, sa iglesia, upang bigyan ng papuri ang ating sambahin ang ating Panginoon. May mga araw na linggo na maaaring ipagkaloob ng Panginoon na marahil nagkasakit ka, no? Yes, it will be an excuse dahil mahirap pong umatende ng ikaw may sakit or nagkaroon ng ibang importanteng lakad na talaga kailangan nandun ka. Gayon din if may sakit kang kamag-anak, pwede mo dapat alagaan mo, or gayon din sa mga individual na ang trabaho, mga sundalo, mga nasa hospital, yan po ay excuse din, mga on-call po yan. Ngunit kung tayo man po ay talagang libre every Sunday, tayo po ina-encourage na umattend every Sunday para po sa pagsamba, araw ng pagsamba sa Panginoon. Then, pangalawa po sa ating hamon aplikasyon, pasakop kayo sa mga espiritual na pinuno, pastor, habang sila ay sumusunod kay Kristo. So, ang pagpapasakop po sa mga espiritual na pinuno tulad po ng mga pastor, elder, at mga guro sa iglesia ay may batayan sa biblical authority. Ngunit ito ay hindi bulag po na pagsunod. Sa halip ito ay may kondisyon habang sila ay matapat na sumusunod kay Kristo at nagtuturo ayon sa salita ng Diyos. So, sabi nga po sa Hebreo 13:17, maging masunurin kayo at pasakop sa inyong mga pinuno sapagkat sila'y may pananagutang magbantay sa inyo bilang mga taong mananagot sa Diyos. So, ang kapangyarihan po ng mga leader or elder sa iglesia ay galing sa Diyos at sa Kanyang salita, hindi sa kanilang posisyon lamang. So, ang Panginoong Diyos po ang nagtalaga sa kanila dyan. Yung mga qualifications po ay nandyan. Hindi lang po sila basta ang nagluklok sa kanila dyan. So, ang iglesia ay isang katawan kung saan ang bawat bahagi ay may tungkulin. Kasama rito ang pagbabantay kung ang mga pinuno ay nananatiling tapat kay Kristo. Kaya't patuloy din natin ipanalangin po ang ating mga pastor na patuloy pong maging tapat, lalo na sa pagpapahayag ng kanyang mga salita. Pangatlo po sa hamon at aplikasyon, mag-ambag sa ikatitibay at pagkakaisa ng katawan ni Kristo. Mag-ambag sa ikatitibay at pagkakaisa ng katawan ni Kristo. So bilang mga miyembro po ng iglesia at mga niligtas sa kanyang biyaya, tayo ay may kanya-kanyang kaloob na maaari nating iambag o itulong sa ikatitibay at pagkakaisa po ng iglesyang ito. Yan po ay makikita natin sa Efeso or Ephesians 4:11-16. So Ephesians 4:11-16, inote nyo na lamang po. Pwede nyo pong basahin mamaya or sa bahay nyo. Ito po ay panawagan sa atin sa aktibong pakikibahagi sa buhay ng iglesia sa pamamagitan po ng pagtuturo ng katotohanan, pag-ibig sa kapwa, mananampalataya, at pagpapasakop po kay Kristo. So hindi nga po ito optional, ito ay bahagi po ng ating covenantal responsibility bilang mga kabilang sa katawan ni Kristo. So ipanalangin po natin sa Panginoong Diyos kung ano ba yung pwede nating commitment or maiambag sa iglesyang ito. Hindi po yun na nandiyan na naman si pastor, si brother, ganyan. Sila na yung tumatayo, okay na ako dito, makikinig na lang ako. So hindi po dapat ganoon. Lahat po tayo ay ng mga miyembro o nandito bilang katawan ng Panginoong Jesucristo na nasa iglesia, dapat po ay meron tayong commitment po ano po yung ating gift
lahat po tayo ay may gift na pwedeng iambag po sa iglesia, nakagamit-gamit po para sa kanyang kaluwalhatian lamang. So naway naging malinaw po sa atin, ang pagpapasakop kay Kristo ay hindi lamang isinasabuhay sa pribadong debosyon, kundi sa pamamagitan po ng kanyang katawan. So i-practice po natin yung ating binigay na gift para po sa katawan ni Kristo, para sa kanyang kaluwalhatian. So ang tunay na pagsunod po kay Kristo, laging may konkretong anyo. Ito'y nakikita sa ating pakikibahagi, pakikiisa, at pagpapasakop sa kanyang itinalagang pamumuno sa loob ng iglesia. So sapagkat si Kristo ang ulo ng iglesia at tayo ang kanyang katawan, hindi natin siya masusunod ng hiwalay sa katawan na kanyang binuo at inhalal. So purihin po ang Diyos at nawa ay nagkaroon po tayo ng kalinawan sa ating katuruan ngayong umagang ito. So inanyaw ko lahat na tayo manalangin muna.